12 business agreements na nagkakahalaga ng 1.53 billion US dollars o 84 billion pesos para sa Australia at Pilipinas. Ito ang naging bunga ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansang Australia noong nakarang linggo. We received strong commitments from some Australian companies in support of our renewable energy and digitalization initiatives. Their strong interest is an indication that we are on the right track to position ourselves as a hub for smart and sustainably driven manufacturing and services. Ang mga business agreements na ito ay may kaugnayan sa enerhiya, IT/BPM, pabahay at sektor ng kalusugan. Ang mga ito pinag-usapan sa isinagawang Philippine Business Forum katuwang ang ilang opisyal ng Pilipinas at mga kumpanya sa Australia. Dumalo rin ang Pangulo sa ASEAN-Australia Special Summit kung saan isinulong ng Pangulo ang interes ng Pilipinas pagdating sa ekonomiya at kooperasyon sa mga bansang kasama sa ASEAN at ang Australia. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Nakasalamuha rin ng Pangulo ang Filipino community sa bansa. Samantala, dumating na sa Prague sa Czech Republic kaninang tanghali ang Pangulo matapos ang working visit nito sa Germany. Pakay naman ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa bansa. Bagamat nasa ibang bansa ang Pangulo, sinagot pa rin niya ang ilang panibagong tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanya. Ilan dito ay ang akusasyon ni Duterte na namamasyal lamang daw ang Pangulo sa ibang bansa. Sa isang press briefing, iginiit ni Marcos na puro meeting ang kanyang inaatupag at wala raw sa kanyang schedule ang pamamasyal. Dagdag pa ng Pangulo, wala naman daw silang personal na alitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.